ang function ng ating mga eye cornea? Paki-explain po ninyo sa mga nanonood po sa atin at nakikinig po sa atin sa radyo. So yung cornea po, yun yung pinaka-front na part ng mata po natin. Yun yung parang salamin, yung parang dome shape na clear po. So yung main function po niya is the refraction of light papasok ng mata. No? So another function po niya is protection from germs, yung mga alikabok. So yung main function po niya, yung para po talaga malinaw yung paningin niya, natin yung refraction of the light po. Or yung parang focusing ng light papasok ng mata. Okay. So, Miss Annie, napaka-importante ng role ng ating cornea, kaya dapat siguro alagaan nating mabuti yan. Sige po, Doktora, thank you for your response. Ito po si Ma'am Annie Rentoy. Alam mo, Attorney Dot, thank you very much. I'm supposed to say that. Nasabi mo, napakahalaga pala ng role itong cornea na ito, ha? So, moving forward, Attorney Dot, sa ating discussion this time, ay itatanong ko kay Doktora Margarita, ano yung mga dahilan, ano yung mga dahilan, Dr. Margarita, bakit nadadamage ang ating cornea, and what are the signs that there's something wrong with our cornea, Dr. Margarita? Thank you po. Ay, very good question. Thank you po. So marami pong dahilan, attorney, tsaka Ma'am Annie. Meron pong congenital, ibig sabihin inborn po. Pagkapanganak pa lang po ng bata, meron na tayong puti sa cornea. So yung aside from that, yung mga nakukuha naman natin habang hindi na tayo bata. So pwede pong infection, pwede pong inflammation, pwedeng trauma, yung matatamaan yung mata, pwedeng chemical injuries, or yung talagang nalalacerate yung cornea. Pwede ring mga degenerative po, yung mga corneal dystrophies. Tapos pwede ring post-surgical complications. So yung signs po, usually pumuputi po yung cornea natin. So hindi na po siya clear, kaya nagiging malabo na po yung paningin. Attorney, yan pala yan. Okay, oo. Congenital, pwede. Pwede rin infection. Naku. Yung mga factors na ito, dapat matandaan ng ating mga kababayan para maging aware kayo. Dr. Margarita, here's Attorney Dot for additional question po. Thank you. Oo. Actually, Miss Annie, parang bigla akong na-remember, meron akong mga nakita noon na, yun nga, puti yung mata, yung, di ba, ikaw din, Miss Annie, I suppose nakakita ka na rin ng ganon. So, hindi natin alam yung cause. Di ba? Minsan, nahihiya ka naman magtanong, di ba? Yeah. So, yun pala, merong problema doon sa cornea. And it could be caused by infection, inflammation, trauma, chemical injuries. Ano pa yung sinabi ni Doktora kanina? Post-genital? Post-operation. Miss Annie, pwede pala yun, no? Na-operahan ka, tapos, naku, kaya kailangan magaling yung mag-o-opera sa mata mo. Kasi kapag nagkamali, pwede palang ma-damage yan. So, Doktora, let's go po to our topic, which I am sure you are an expert of, no? What is corneal transplant? And at what point po would a person know that he or she already needs a corneal transplant? Thank you po, Doktora. So, attorney, yung corneal transplant po is the removal of damaged cornea and replacing it with a new one. So, yung source po natin, we have an eye bank in the Philippines. Doon po tayo kumukuha ng corneal donors para ita-transplant po natin. So, malalaman natin na kailangan ng corneal transplant if the cornea is already damaged na po talaga. So, most of the time, kunwari sa trauma, pag nasira na yung center of vision, no? Kunwari na-lacerate siya, so kailangan po talaga siyang palitan na ng bago kasi hindi mo na maibabalik yung previous na shape niya. Tsaka hindi na yun magiging clear since meron na siyang laceration. So for those patients who have corneal scars also in the middle of the vision talaga, yung nakaharang na siya sa pupil, most often than not, kailangan na rin po siya palitan ng bago. So meron din yung mga, as mentioned, yung mga post-surgical complications. Nasisira po kasi yung endothelial cells natin, yung pinakaloob na part ng cornea, siya yung pinakaloob na layer.
the endothelial cells do not regenerate po kasi. So if hindi siya nag-heal, no, nadadamage na siya enough na hindi na kaya po ng topical medications, kailangan na rin po siya palitan ng bago. Ayun. Ayan. Nako, ang dami kong tanong ha. Pero, Doktora, before I give you po back to Miss Annie, ano po yung sabi po ninyo kanina, yung meron pong pinagkukuhanan na corneal bank? Tama po ba? Did I hear you correctly? May IBank po ang Philippines. Yes po. Okay. Pag sinabi niyo po ba na IBank, yan po ay nanggaling sa mga nag-donate na namatay sila and then binigay na ng family yung kanilang mata doon sa IBank. I see. Kung yes, hindi po doon manggagaling, wala po bang iba na source ng cornea? Isa lang po. Wala po. Ang IBank. Talagang I see. Okay. Thank you for answering that question po. Sige po, Miss Annie, go ahead before I ask my other questions po. Thank you very much, Attorney Dot. Very interested question. Kasi, oo nga, nauubusan ba yung iBank na yan? O there's always available, alam mo, parang, teka muna, ilan bang namamatay na nakakapag-donate dyan dito sa iBank na ito? I'm very interested also dito sa binuksan mong topic, Attorney Dot. Mamaya, balikan natin yan. Attorney, may tanong ko kay Dr. Margarita. Sa ating bansa, sa mga ospital, do you have data? Gaano kakonti ang opportunity upang makatanggap ka ng corneal donation? Yung isang nangangailangan ng transplant? At ano yung mga kinakaharap na problema regarding corneal donation po, Dr. Margarita? Thank you. So, medyo konti lang po talaga yung number of corneas available for the number of transplants that are needed. So, right now po sa iBank, usually, kasi medyo nag-pick up na siya from the pandemic, we have an average monthly harvest of around 20 to 25 corneas. No, but naubos po siya agad because yung waiting list sa iBank is already more than 500. And that's not even including those na hindi pa nakalista kasi we're only allowed to give a list of 5 patients sa iBank na nakapila po doon. Pero like for me personally, kasi 5 lang yung nakapila doon, but in Northern Mindanao, there are already more than 100 patients that are waiting for corneal transplants. So for example po sa Amay Pakpak Medical Center, it's a charity hospital. We only get, the past 3 years, we only got 1 cornea per year. So ganun po siya kakonti. Yung naghihintay po doon sa Amay Pakpak is more than 20 patients. Attorney Dot, masingit ko lang. Naisip ko to, Attorney, sorry, excuse me for a while. Dahil nakikita natin yung kakulangan, di ba po? Hindi po pwede yung maglalabi ka, parang unethical naman siguro yon. Tapos ngayon doon sa mamamatay, sasabihin natin doon sa mga kamag-anak na baka pwede po kayong mag-donate na lang. Okay lang po ba sa inyo na i-donate yung mata doon sa nangangailangan? Parang mahirap banggitin, Attorney Dot, doon sa mga kamag-anak. Baka hindi mapapayag, mairita or what. I don't know kung ano approach dito. Pero sa kulang, sa konting bilang na yan, Attorney Dot, parang nakikita ko talaga naman, medyo mahirap ito. Mukhang may struggle tayo dyan. Dr. Margarita, ibalik ko sa inyo si Attorney Dot, please. Thank you po. Okay. Alam mo, Miss Annie, napaka-importante ng topic na yung donation na yan, di ba? So, sinabi ni Doktora, ang daming nangangailangan yan, pagkatapos konti lang ang available. I think the government has to do something about it. Because, kapag namatay ang mga Pilipino ngayon, uso na sa atin yung hindi na nga nililibing cremate na. Sana merong pamamaraan yung gobyerno natin. Kung kunwari, dun sa National ID, no? Dun sa National ID, meron dun nakasulat, if I die, then my organ can be all my organs can be donated to anybody who is in need. Parang gano'n, 'di ba? So, kailangan din siguro, Miss Annie, ma-promote, 'di ba? Like ngayon lang natin nalalaman na ganito pala kakulang
ang mga available na mga cornea, na mga eye donation sa eye bank. So I think something has to be done. I like Kailangan your lang siguro proposition, magkaroon attorney. Di ba? Oo, di ba? Gusto ko yun. Gusto ko yun. Gawa Gusto ko tayo. yun. Oo, gawa tayo. Maglabi tayo. Oo. That's correct. Sige. So, Miss Annie, tatanong ko lang kay Doktora. Doktora, ano po yung mga eye diseases na maaari pong malunasan through corneal transplant? Go ahead po. So, marami po, as mentioned earlier, yung mga corneal infections na nagiging scar na po sa gitna. Meron pong infections din na nabubutas yung mata, yung mga inflammatory diseases na nagkakaroon din ng scars sa mata, yung mga corneal dystrophy. So, basically po, parang basta pumuputi yung cornea po. Kasi pag hindi na siya clear, syempre hindi na malinaw din yung paningin natin. So, those are the types of conditions na kailangan pong palitan yung cornea ng bago. Ayun. Oo, alam mo, minsan, Miss Annie, hindi mo rin masisisi yung mga, kunwari, isang bata, no? Tapos hindi siya naalagaan mabuti, tumama siya sa wherever o may pumasok na something, foreign object na pabayaan ng magulang. And nakakaawa talaga na it's not their own fault because they were still young and ngayon may problema yung mata nila. So Miss Annie, I'm going to give back to you the screen. Kayo na po ang magtanong kay Doktora. Thank you, Doktora. Thank you very much, Attorney Dodd. Sige po, nagpapasalamat kami, Doktora. Nandiyan ka, ano po, magpasensya ka. Marami kaming mga gusto pang itanong sa inyo. Doktora, we'd like to take this opportunity. Paano na maitanong sa inyo at ma-clarify nyo, how do you identify a cornea donor? And what are the qualifications para makatanggap yung isang interested party? Thank you very much po, Dr. Margarita. So, ma'am, actually, a cornea donor is kahit sino po, pwede. No? So, most of the time, sinescreen naman po ng eye bank yung mga possible diseases na meron yung donor, so para hindi po mahawaan yung recipient. So most of the time yung age po, it doesn't matter. Yung blood typing hindi rin po nagma-matter kung nagma-match ba, kasi meron namang immune privilege yung cornea natin. So unlike yung mga kidney donors, heart donors na dapat compatible po talaga yung donor and recipient, sa mata po hindi po kasi ganon. So halos kahit sino po pwede naman mag-donate. Ayun. Okay, grabe, no? Attorney. Miss Annie, no? Opo. Makakaroon ng panibagong buhay ang isang tao kapag ikaw ay nag-donate nung cornea mo, no? Ito lang, curious lang po ako, Doktora. Okay. If let's say I personally donate my organs, no, if something happens to me and I die, and nandun na po sa aking last will and testament na I will donate sa mga nangangailangan nung whatever, kung sa mata o ibigay yung mata ko. Doktora, paano po yun ginagawa? Is it as soon as you die, dapat ba makuha ka agad? Ma-harvest na kaagad yan sa isang namatay? Very good. Dapat within so upon death. Masisira din po yung cornea pag matagal po bago patanggalin. Within 12 hours. So, kailangan talaga meron kang daladalang ID, no? Para pagka doktor na, pagkamatay mo, paano kaya yun? Alam mo, dapat ito maaral ng gobyerno natin. Kasi sayang, no? Ang dami nating matutulungan. Kapag alam ng, imagine how many Filipinos are there, Doktora? How many Filipinos are there? 120 million ba? Oo. Hindi ba? How many Filipinos die every day? O sabihin mo ng every month. Sayang eh. Kasi ang laki ng pwedeng pagkuhaan ng mga donors pero hindi alam ng mga kapwa Pilipino natin na they can make a big difference in the lives of others by donating their organs. Diba, Miss Annie? That's correct, Attorney Dodd. I agree Miss with Annie? you.
Ayan, ako yung nag-agree din. Attorney, May diba, binanggit- yung LTO, Yeah. yung license po natin, meron po dapat doon na check na kung magiging donor ka ba. It's just that parang hindi siya masyadong tinatanong talaga. Like when you renew your license, hindi naman na tinatanong if magiging donor ka na ba or hindi pa rin. Kasi pwede po sana, nasa driver's license po siya. Okay. Alam mo, Attorney Dot, what is very important here is education talaga, Attorney Dot, and promotion. Doon sa binabanggit mo, Attorney Dot. Yes. Education and promotion of this. Yes. At least napupukaw natin yung damdamin, kung mayroon tayong mga taga-DOH or even the LGU, o kaya yung Congress, baka kailangan pa rin ng mga intervention, malay natin makapagpasa ng batas. Tama yung binabanggit ni Attorney Dot. Kung susunugin ka lang naman, pati masusunog yung cornea mo, why not donate it doon sa nangangailangan? Ayan. Like that proposition, Attorney. Yeah, that's very good, Attorney. Maybe you can start doing that, Attorney, Gawin I natin will join you there. Doktora, sige. Doktora, ipagpatuloy po natin yon. Sinabi po ninyo sa LTO, pwede po yan doon sa may lisensya. Hindi po ba? Tama ba? Kasi kung sa LTO po yan, pwede po tayong mag-advocate doon po sa Department of Transportation because the LTO is under the Department of Transportation. So siguro katukin natin or yun na nga sabi ni Miss Annie, congressmen, pati mga senators, siguro i-save natin itong segment na to at ipadala natin sa kanila. Sige po, Doktora, ang tanong po sa inyo, ano po ang mga isinasaalang? Okay, I don't know what that means, no? Sorry po. Ano po ang mga isinasaalang bago po palitan ang eye cornea ng isang tao? Yan, isinasaalang. Ano nga po ulit ang isinasaalang? Ibig sabihin, sa taga... alam mo, Attorney Dot, I'm supposed to... gusto kong tumawa ng malakas, alam mo, pareha. Si Doktora is from Marawi, if I'm not mistaken, Bisaya yan. Ako naman, Bicolana. Ang ibig sabihin ng isinasaalang-alang, ano po, ibig sabihin, isinasaalang-alang. Isinasaalang-alang. Ayan. Gian Bugtong. Ayan, sige. Okay. Nagkulang lang siya ng gano'n. Pero in essence, gano'n ang ibig sabihin niya, Attorney Dot. Ano bang isinasaalang-alang bago palitan yung eye cornea ng isang tao? Yan ang ibig sabihin ni Attorney Dot. Doktora Margarita, thank you po. So, if parang considerations before the surgery, you mean po? That's syempre, correct. you need a complete eye check-up because aside from yung cornea problem, kailangan din natin siguraduhin na walang ibang problema sa mata like glaucoma or dry eye disease, retina problems. No? So, kailangan po i-check natin lahat para ma-prepare po natin yung the surgeon can prepare kung aside from the transplant, meron pa bang ibang kailangang gawin na surgery na parang iisahin na lang. Like kung may cataract, pwede kasing isahin yung cataract surgery and corneal transplant. Kung may retina problem, pwede rin siyang, kung may retinal detachment, pwede rin naman siyang sabayin or depende. The surgeon will decide kung iisahin ba pag-opera lahat or one at a time. So aside from that, syempre for patients who are 40 years old and above, kailangan po ng cardiopulmonary clearance to make sure po na fit po sila to undergo surgery. No? Walang heart problems, walang lung problems, ganun po. And then of course, we have to ask the expectations ng pasyente kasi baka mamaya sabihin mo na mag-expect sila na talagang babalik sa 2020 yung vision nila. So, kailangan i-manage din yung expectations ng patient. And as mentioned kanina, yung compatibility ng donor and the recipient, it's not as strict as yung sa other organ transplants because of the immune privilege po ng cornea. Okay. Doktora, I have two very important questions. Okay? Yes, Number one, kapag kunwari lang, yung organ donor ay 300 ang grade ng kanyang mata. Nearsighted siya.
kapag po ba ito dinonate, ganun pa rin po? May 300 din po ang grade? Ay, hindi po. Mag-iiba po talaga? talaga siya. Kasi parang Mag-iiba? ginamit ko yung Oo. parang pantapal po. Parang gano'n. I see. Okay. Next question po, Doktora. Before I give you back, Ma'am Annie Rentoy. Ang usong-uso po ngayon sa mga, actually all ages na Dati yung mga matatanda lang. Ngayon pati mga kabataan. Like my daughter, no? She's 20-something, 29. Makapal po yung eyeglasses niya. So nagpa-opera na po siya para maging, ano po yung tawag doon? Para po maging 20/20 yung vision niya. And it was successful. Yung LASIK po. But Doktora, yes, laser. Usong-uso po yan ngayon. All ages. Do you recommend that? Or have you heard of instances? Like for me, I am already a senior citizen. Would you recommend that for older people na magpa-laser surgery? Or nakakatakot po ba yan at baka masira ang ating cornea? Thank you po, Doktora. If you mean po the LASIK, yung LASIK po kasi is a cornea procedure po talaga. Like if your daughter underwent it, it's mostly to correct the error of refraction. So, ngayon po actually compared to before, sobrang dami na pong more high-tech na machines to do it. So, I would recommend it for those na kailangan po kasi there's a strict screening naman po before you do the LASIK. You can't just do it to anyone. So meron naman po siyang screening, maraming tests po na kailangan gawin before you can actually undergo it kasi there are also contraindications to the procedure. So okay. But you think it's with regards to yes po. Yes, it's safe. Okay. So, pwede. Miss Annie, pwede na ako. Anyway, Attorney Doc, I will also include my complications. Yan naman po. Ito namang pinakasimpleng procedure. Pwede pa rin po mag-complicate. I mean, there are also, pwedeng magka-infection, may mga ganun. Pero that's very minimal. Yeah. Kasi meron namang mga antibiotics after, anti-inflammatory to make sure na hindi maga yung cornea after. So, the ophthalmologists know how to manage. Okay. Yan. Okay. Doc, so, medyo safe mo. naman. Yes, Miss Anne. Yes, di ba? At saka it's something that people want to know, di ba? Kasi some people are scared, especially if seniors na, natatakot na magpa-opera. Yung pala, basically, it's safe. Well, pag binalas ka na lang siguro, yung exception to the rule ka. Yes, Miss Annie, go ahead with your question po. Thank you very much. Meron ako mga kilala na LASIK Attorney Dot, siguro mga 7 years ago, 10 years ago. Awa tulong ng Diyos na mabalitaan natin na maayos naman. Kaya kung kami ni Attorney Dot sa salang, at least mayroon na kaming basbas mula naman kay Dr. Margarita sa mga senior. Okay. For older patients po, sometimes instead of doing the cornea procedure, kasi by that age, magkakaroon na rin ng cataract, usually, yung cataract surgery na po diretso, hindi na ginagalaw yung cornea. Yung LASIK na binabanggit natin. O yan. O sige. Attorney, siguro check upin tayo. Ano po? Ayan. Okay. Yan. Punta na tayo sa Fatima. Punta natin si Dr. Vic. Dr. Vic, andito kasama namin si Dr. Margarita. Attorney, habol ka pa kay Dr. Margarita po. Please go ahead. Thank you po. Okay. Doktora, do you have any other information regarding po corneal transplants? Would you like to educate us some more? Thank you po, Doktora. Yes po. So for those who are actually who want to become corneal donors, we have an e-pledge po sa website ng iBank. It's www.ibankphil.org. So there's an e-pledge there. You can pledge to become a donor. So aside from that, for those na kunwari, if you want to be a donor, you have to make sure din po that your family members know kasi baka mamaya
hindi natin alam, pagkamatay natin, tapos donor ka supposedly, pero yung family mo ayaw ibigay. So, syempre wala ka na doon para sabihin na, oy, sinabi ko, magdo-donate ako. Pero hindi siya aware na Mumultuhin ko kayo. gusto mo pa lang mag-donate. So, hindi, di ba? May mga ganun kasi na parang, uy, donor kasi siya, pero yung family member yung parang magagalit na, hindi, ayoko, hindi mo dapat kunin yung mata ng kapatid ko, asawa ko, ng mama ko, anak ko, ganyan. So, yun po. If Totoo. you want to pledge, you should make sure that your family members know about it. Kasi parang, uy, sabi niya, idodonate niya, so pagkamatay, tapos nag-approach yung... actually, there are DOH hospitals that are satellite eye retrieval centers. Marami na po actually. There are 13 in the country. So, hindi lang eye bank yung talagang nag-harvest. Marami na pong DOH hospitals that are that can do that po. So even here in may Medical Center and Northern Mindanao Medical Centers are eye retrieval centers also. So if may gusto mag-donate, yes. Ayan. So, na nag-harvest, attorney, Miss hindi Annie, mga attorney, yung mga nag-harvest, hindi lang mga farmers, ano? Alam mo, Miss Annie, maganda yung sinabi mo kanina, na parang nakakahiya naman kapag tatanungin mo yung mamamatay na yung pwede bang i-donate yun? Parang hindi. Tapos pag namatay na, ang lagay namang nag-iiyakan pa sila, pwede po ba rin yung i-donate? May mag-harvest na. Hindi. Oo. So maganda talagang ang sinabi maganda ni Doktora. dyan. Paalam sa mga kamag-anak. Dapat hindi ka pa mamamatay or as early as now na wala ka pang sakit. Diba? You have to tell na. Maglagay ka na ng instructions na if anything happens to me, ganon. So yun nga yung sa lisensya, maganda talaga yun. Anyway, yes. Doktora, at this point, we would like to tell you that we really enjoyed talking with you and we learned a lot from you and we hope to have you back. Kami po ni Ma'am Annie, talagang marami po kami natutunan po sa inyo. Maraming salamat po. Dr. Margarita Chavez Quitos. Yes po, ang ating pong guest ophthalmologist. See you soon po. Salamat po. Thank you po.